Ito ang Magic Roleta! Time! Paikutin ang Magic Roleta! Excited na ako! Huwag na nating patagalin pa! Parang dapat may sayaw. Sayaw Go ako, Roleta, excited naman ka. sayaw. Excited, May sayaw. excited. Yay! At yan na po yung last time na paikutin natin. Okay, go Roleta! Mukhang napagtitripan tayo today. Go Roleta. Go Roleta! Roulette. Paano yung roulette? Hoy! Ikaw naman. Ay! Hoy, Ito. ang lumabas sa ating roleta, Ay si DPWH District Engineer. yes, Henry Alcantara. District Bulacan. Engineer, District- oo, Henry Alcantara. At si Sally Santos, tama? Oo, na mukhang medyo asim-kilig ang face ngayon. Pero parang di siya asim-kilig kasi balita ko ay sila ay na-discharge doon sa kanilang pananagutan kaugnay ng flood control. Dahil sila ay parang umabante doon sa pag-participate o pag-qualify doon sa pagiging state witness na tinatawag. Okay. Anong saloobin mo dyan? Una, meron akong tanong para sa'yo kasi ikaw yung abogado dito, di ba? Pero yung isa, yung hindi tanong ay, yung saloobin ko ay, umaandar pa pala yung mga kaso na yan sa flood control. Ah. Ba? Oo. Akala ko parang nagkalimutan na. Umaandar pala para magpawalang sala. nauna Kasi na-discharge agad eh. Discharge ka agad. Oo. Pero wala naman ang papakulong. Diba? Di ba? Ano ba to? So, yung- Discharge ang pinag-uusap. Nakakagalit na naman. Ginagalit na naman ako, no? Pero yun na eh, dahil Tsaka, sa state Ito witness. yung di ba? Ito yung nakakitaan ng pera sa table, di ba? Sa mismong Oo. district office, di ba? Ng DPWH. Correct. At Yun, di sila ba? din yung grupo kasama mga BGC boys na pinangsugal yung pera. At diba? nagbalik ng barya. Nagbalik ng barya in the greater scheme of things sa kanilang sinusugal doon sa Soler at sa lahat ng mga di umano, hindi umano di namin naman nila, di ba, na nakubra nila, no? Pero may binalik na baryang pera para tapos na-discharge na raw, no? Ang tanong ko lang, bakit parang nauuna yung mga balita ng mga na-discharge? Number one, kesa na-i-issuehan ng warrant of arrest. But number two, okay, under kasi the law, dapat sila ay maaprubahan lamang bilang state witness kung sila ay least guilty, no? Ibig sabihin, meron silang mga ituturo, no, na totoong most guilty dito, pero subject pa rin niya ang arrangement na yan with the state, ang estado, no? Kasi itong stage na ito, ang meron pa lang silang agreement is with the Department of Justice, prosecution, but that will have to be judicially approved, no? So mag-a-approve pa yung So korte. may tsansa na hindi ma-approve. Oh, pero usually naman kasi kung may rekomendasyon ang estado, no, ang sinasabi ko sa estado diyan, makukuha lang namin yung most guilty at hindi sila yung most guilty with their testimony. So, ibig sabihin, kaya umabante na sila at dinischarge ng DOJ, bate sa pag-uusap nila sa kanilang mga affidavit at sa kanilang mga interview, ay mukhang natutukoy na ng ombuds o nung Department of Justice kung sino yung maaring big fish dito. Pwede bang tignan ng ganun yun? Department of Justice or Ombudsman, depende dun sa kaso, no? Pero ibig sabihin, may teorya ang Ombudsman kung sino ang big fish, no? At sila ay ilan lamang doon sa mga guilty, but not necessarily most guilty. So ang mekanismo ng batas is to allow the state some certain of leeway, or in this particular instance, the Ombudsman, to at least ma-strategize kung paano nila i-build up yung kaso, and sometimes ang kailangan dyan ay magkaroon kayo ng pagkikipag-usap doon sa mga akusado, no? So it's just disappointing na ang nauuna nating nababalitaan, sabi mo nga, umuusad pa pala itong kaso na ito. 'Di ba? Parang ang init-init ng nakaraang administrasyon doon nung sinabing mahiya naman kayo. Ang sabi ni Boying Remulla, tutugisin niya ito at happy tayo nung si Boying ay naupo, no? Nung sinasabi niya yung mga pronouncements na ito. Pero sana hindi ito parang maging another Farmally, another Napoles scandal, no? Na halos another ano pa ba, DAP, kung ano man mga yan, na parang walang nakukulong at ang laging biktima ang pera ng taong bayan. Tsaka ilang buwan na lang, no? Mag-anniversary na din. Oo. 'Di ba? Yung pronouncement ng Pangulo. Kaya hindi siguro dapat talaga tutukan ulit 'to. Ang tanong ko nga, Pass your papers na yung ICI. close shop na. Oo, close shop na. Mahigit 1 trillion ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na halos 200,000 infrastructure projects. Tapos pass your paper na. Tapos 60 plus lang ang Finish or recommend na not kaso. finish. Finish or finish, pass your paper, di ba? Tapos ganun lang yun. Di ba? Akala ko ba, mahiya naman kayo, akala ko ba this administration will make sure that there's going to be an anti-corruption campaign. Tapos, pass your paper na. Para namang lugi yung taong bayan dyan. So hopefully, no, at least may balita tayo na
sige, na-discharge tong sila Henry Alcantara, si Sally Santos, pero sana may umusad ang kaso and sana constantly mag-update ang Ombudsman ng Department of Justice dito sa mga kasong ito. O sabi ko sa inyo, hindi quick comments itong mangyayari sa Quick ruleta na yan, ngayong yan, araw. yan. eh. Weekend. Weekend lang, ruleta. Oo. Very quick yan. We have to be just to the topic, puro na Yan, justice oo. tayo nakukuha natin. Speaking of, si Congressman Jude Asidre at si Congressman Toby Chanco. Sapakan. Sapakan. Yun ba ang komentaryo mo? Face to face. Hindi, ano sabi May niya, sagutan eh, may sagutan si, Nagkakainitan. Congressman. Oo. Nagkakainitan. And tama lang naman na para sa akin palagay na sagutin si Toby Tiangco, no? Ayusin mo nga yung Malabon, Toby Tiangco, ang gulo-gulo sa Malabon, lagi nilang binabaha, di ba? Tapos puro kadaldal sa national issues. Tingnan Pero mo yung nabotas legislative siya. mo. Ay, nabotas pala, nabotas. Pero di ba? okay lang din kung sosolusyonan niya yung problema ng Malabon. Oo nga, mali pala, Malabon pala yun. Pati sa nabotas. Pero same di ba? issues naman, ang Oo, point same issues, yun, magkakatabi kasi yan eh. No? But anyway, anong sabi ni Toby Tiangco? Sabi niya kasi na para daw dun sa impeachment ni VP Sara, meron na daw mga kapalit na ayuda at proyekto o programa dun sa mga mambabatas kaya pipirma, no? Ngayon naman, ang sabi ni Congressman Jude Asidre, magpakita ka naman ng patunay. Hindi akusasyon at puro laway. Asan ang ebidensya? Kasi pinaghirapan, pinagtrabahuhan ng mga mambabatas na aralin ang mga aligasyon laban sa ikalawang Pangulo. May mga pagdinig, patuloy pa din yung pagbasa nila dun sa mga ebidensya. At sabi pa nga ni Kong Jude, parang absent ka naman parang hindi kita nakita ever na umattend ng mga session na yan. Oo nga, oo. Kami dito, inintindi namin yung ebidensya, tapos ngayon kami, bibigyan mo lang kami ng paratang na ganito, wala namang pinapakitang proof, di ba? Ang galing nito si Toby Tiangco eh. Tignan mo to Pagka hindi nila nilabas yung mga ayuda para sa taong bayan at mga proyekto, magagalit ang mga congressman. Ngayong ilalabas naman, ay para ililink sa impeachment without any basis whatsoever. So ano yun? Damn if you do, damn if you don't, no? So anong gusto mo, Toby Tiangco? Wag ilabas yung mga proyekto na ito? Yung ba yung gusto mo? Sabihin mo na lang, 'di ba? Pero pag hindi na lalabas, galit ka. Pag ilalabas, pupolitikahin mo, 'di ba? How convenient of you. O di ba kasi kung may sufficient sa isang basis o basihan para sabihin na nagkapalitan ng pera para sa bote, sana kinasuhan na lang niya agad. Oo nga. Di ba? Kung nagmumukhang political stunt, yan ang pampagulo. Yan ang sinasabi natin uri ng distraction. Tapos sasabihin naman nila, ang dami nating iniintindi, huwag na natin ituloy impeachment. Correct. Tsaka ayoko talaga kapag mambabatas ka, huwag kang ugaling troll. Alam mo yon na lalabas ka lang sa media, mag-a-allege ka lang na si ganito, may ganyang mga offer, di ba? Parang si Congressman Leviste din dati, di ba? Na si ganito, kesyo si ganyan, merong nagkaroon ng mga korupsyon. Bilang mga mambabatas, kayo po ay may nasa position of influence, 'di ba? Kayo yung mga halal na opisyal. Kapag may ganyang kaseryosong mga aligasyon, lalo na sa usapin ng impeachment ng Vice President, dapat magpakita kayo ng ebidensya. Kasi ang nangyayari niyan madederilyo yung buong proseso na binabantayan ng taong bayan, 'di ba? Nilalason yung proseso. Magkakaroon ngayon ng pagdadalawang isip yung mga kababayan natin na totoo ba to? Talaga bang nasa likod ng impeachment proceeding na to ay mga ayuda ang kapalit? Di po ba? Pero wala naman palang ino-offer na batayan o ebidensya. Yan ay medyo trollish talaga yung ganyang behavior. Hindi Pero pwede sa ano yan mambabatas. hindi bago yan kay Toby Tiangco. Di ba? Ang expertise rin ito si Toby Tiangco at specialization niya bilang congressman is yung magdadaldal at magbibigay ng mga alegasyon. Hoy, tandaan mo Toby Tiangco talo ka. Talo ka noong 2025 elections. Ang rason kung bakit natalo yung administrasyon, ikaw yung campaign manager at pinagtututuro mo kung sino-sino at naninisi ka. Di ba? So, akuhin mo. Kaya ang laki ng impact sa administrasyon na ito, yung political capital administrasyon na ito kasi you've messed up big time as their campaign manager. Yung mga senador, hindi ba? At saka ang naalala ko kasi di ba laging in the running, laging parang may rumor na kudeta na gusto daw ni Kong Toby na mag-House Speaker. Hindi ba parang audition ata ito sa pagiging Speaker of the House, di ba? Talo din.
Consistent. Consistent ang Consistent. record mo. Diba? Every single time that you are vying for something, talo ka. Tsaka paano ka lalo magiging House Speaker, inaakusahan mo nga yung mga tao na dapat kinukuha mo ang suporta para iboto kang House Speaker. Parang ang gulo. Ang sabi, he mismanaged daw the funds big time as well. Diba? Noong panahon nung kampanya. No? Siya ang campaign manager eh. Kapag ka midterm elections, mahirap matalo yung mga kandidato ng administrasyon. Usually, talagang pag titignan yung mga nakaraang midterm elections, Malacanang ang may advantage kapag panahon ng midterm elections. Pero bukod tangi, di ba? Yan po ay thanks, congratulations, Kong Toby. Your skill level, your management skills, and leadership. No? Okay. Congratulations! At dahil dyan, go Ruleta! Tignan natin. Susunod, sa ruleta natin. Ay, nagbabalik. Baka nainis mo na eh. Nagbabalik. Ano bang nangyari? Ano bang bago kay... Hindi, meron daw may sakit daw sa kasalukuyan. Anong sakit? Oo. Parang may allergy. Saan? Sa pananagutan? Allergic sa mga tanong eh. Ayaw natatanong, di ba? Ayaw. Bakit ba allergic si Sara Duterte na matanong? Every single time na magtatanong ang taong bayan sa kanya, magtatantrums, hindi mag-a-appear, no? At saka hindi sasagutin lahat ng mga tanong, i-divert lang. Yung answer niya. Nakita Hindi, niyo yun yung nga answer niya? Ano masasabi mo dun sa kanyang reply? Kasi di ba, Oo. inantay natin yung reply niya dun sa house eh. Oh, Ano yun ang response ad cautelam? At cautelam. Para ako, ganun unang ko nakita eh. Okay. Ano yun? Walang sinagot. Walang sinagot. Buwabalik na naman sa mga technical, no? Pero walang sinagot na kahit ng legasyon. Ang sabi niya, wala daw, nililito yung publiko eh. Nililito yung publiko eh. Kasi hindi nyo alam kung ano yun eh. Sa law school namin pinag-aaralan yung walang ultimate fact. So kung hindi, papag-google ka muna dyan, ano ba yung ultimate fact? Kahit kayo mga abogado, ano nga pala yung pinagsasabi dito? Ultimate fact only means what has to be proven. So if there is an allegation, yun yung ultimate fact. So for example, ano bang allegation dito? Nang kontrata ka na assassin, yun ang ultimate fact. Ang susunod doon, evidentiary fact. No? Ibig sabihin, ano yung mga prueba? Anong kailangang i-prove? Ano yung mga prueba? Ano mga prueba na nangontrata ka ng assassin, di ba? Yung mismong ikaw ang nagsabi sa national TV. Kung makita natin yung assassin mismo na kinontrata mo, witness yan. Kung may nakakita kung paano mo sila kinontrata, witness yan. No? Pero ang biggest evidence dyan ay yung fact na ikaw mismo ang nagsabi. And ang allegation, ang ultimate fact based on the complaint is you committed you committed a culpable violation of the Constitution because you contracted an assassin. Ultimate fact yun eh. Yun yung allegation eh. Ano pa yung ultimate fact na sinasabi doon sa mga complaints, di ba? Ikaw ay nilustay mo yung pera ng taong bayan, di ba? Or hindi mo niliquidate ng maayos at hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Isa pa is, meron kang graft and corruption kasi may mga pumasok na pera sa bank account mo. Yun yung mga ultimate fact eh. Ano yung evidentiary fact doon? Isasampinan mo yung bank manager Bank o kaya records, yung AMLC report o kaya yung mga vouchers dun sa Yun ang evidentiary fact. So, I have to say kasinungalingan bilang isang abogado, kasinungalingan yung alegasyon na walang ultimate fact. It is very clear. That is only a diversionary tactic. Pero if you're going to take a look at the answer of Sara Duterte, walang diniscuss na sagot sa lahat ng mga akusasyon. Sabi nila, strategy daw yun para daw hindi raw mabasa ng prosekusyon ng kanilang depensa. Well, ako kasi, di ba, puro strategiya, nasaan yung pananagutan? Nasaan na yung, tsaka nasaan na yung pinasasabi niyang bloodbath at sasagutin ko lahat ng mga aligasyon na And you are But just chance about niya it. na yun? Oo. Sumagot? Tsaka duty mo, di ba? Meron kang duty to the public to answer these questions. Duty mo yan, di ba? Kasi public officer ka eh. Public office, according to the Constitution, is a public trust. And therefore, if there are serious allegations that you've breached that public trust, you have to answer for it. Ito ang sabi nga di ba? Sufficient na ba yung ultimate fact na sinabi meron kang mga undisclosed wealth Mga na hindi mo yaman, nilagay sa SALN at nandoon yun sa bank account mo. Yun lang sabi,
Yes, because that is undeclared wealth sa salin. 2 beses na nga tayo naka-impeach So, dyan. masabi, Naka-remove Tsaka yan. ang presumption dyan talaga ay ano, 'di ba? Merong ill-gotten wealth yan. 'di ba? Presumption. Oo. Pagka hindi mo maipaliwanag kung saan nanggaling yung pera na yan, yan ay presumed to be ill-gotten. Ill-gotten. And in fact, the OSG can commence for future proceedings and the burden of evidence shifts on you to prove that it was legitimately acquired. Kaya nga kailangan mong sagutin. kung bakit may ganyan kang halaga sa iyong bank account, at may ganito kang ari-arian. Correct. Ako lang ang ano ko no, ang aking observation naman ay kakaiba no na kapag ka sa publiko, ang mga press con, mga speeches, public speeches, may tapang para bang talagang sila ay ang sagot nila lagi walang batayan ng impeachment no, Walang ebidensya. Saka may tapang, 'di ba? Na handang-handa ako, bloodbath no, kaya ko yang sagutin lahat. Pero kapag papel, 'di ba, yung legal proceeding mismo, wala man pala gustong sagutin. May pagkakaiba doon sa ipinapakita sa ating mga kababayan at saka kung ano talaga sa loob ng impeachment proceeding, 'di ba? So, kung pag sinasabi kasi na politika lang at namumulitika, parang ito yung tipo talaga ng pamumulitika kasi iba yung paliwanag mo sa labas, iba yung paliwanag mo sa publiko doon sa kung paano ka talaga sumasagot dun sa mga mismong aligasyon sa impeachment. Saka pagkaiba, wag natin i-confuse yung mga sarili natin na ang ibang matapang, ibang brat. Ay, alin Tama? ba siya doon para lang Oo, malinaw? yung matapang, hinaharap yung mga akusasyon head-on. Yung brat, nagdadabog-dabog, wag nyo kong tanungin. Iba rin yung balahura. Iba rin yung bastos. Wag natin equal, hindi natin equal, hindi pareho. Oo. No? Hindi pareho yung bastos, walang modo, brat, no, na nagdadabog-dabog, at saka matapang. Oh. 'Di ba? Sa akin, palagay, yung mga matatapang, yung mga hinaharap yung akusasyon, si Pinoy, nung panahon ng Deng Baksha, Para sa Senado. Sa Senado, 'di ba? Walang sampi-sampi na, sinagot lahat ng mga akusasyon. Hindi kailangan pilitin. Oo, si Hindi rin Laila sumakay sa wheelchair. Hindi rin sumakay sa wheelchair. Si Laila de Lima, no, lahat ng mga aligasyon, nag-speech siya bago siya makulong. Sinabi niya, these are all lies. I will not escape this country. I will fight here. Sabi niya, in my country. Hindi ako aalis at hindi ako natakot at lahat ng mga kaso hinarap, tiningnan sa matang lahat, sinagot isa-isa lahat ng mga akusasyon at alegasyon. Yun ang matapang. Hindi yung magdadabog-dabog, magbabastos-bastos, Tantrums ang tawag magtatantos, dyan. magmumura. Ang tawag po doon, hindi matapang. Ano ang tawag doon? Brat. Diba? Ang tapang doon, duwag na brat. Yun ang tawag doon, hindi matapang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino ba kaya? Good afternoon. Magandang hapon po. Okay, go Kamusta po ang inyong linggo? Happy Sunday po sa inyong lahat. Oh, Eto na. Senator Robin Hood Padilla Sr. O bakit Kasi nga siya nasa ruleta? Kasi may na-introduce si Robin Hood Padilla Jr. na anak ni Senator Robin Padilla. Kasi di ba, nasa news siya recently dahil siya lang ay bumoto ng no doon sa naturalization ni Elizabeth Means. No, dahil allegedly hindi siya nakasipot sa araw ng eleksyon. Tapos parang pinoposturan ni Senator Robin Padilla, siya ang standard at pamantayan na pagiging patriotic at pinaka-maka-Pilipino sa buong lahi ng Pilipinas at kasaysayan ng mga Pilipino. Siguro, agree naman ako dyan. Pagka ang trato natin sa Pilipinas ay probinsya ng China, siguro siya ang pinaka-nationalistic. No? Pero kitang-kitang senador ito no? Kitang-kita na na pumapasok sa Senado nang walang alam 'di ba? So, ang nagtataka lang ako, ano yung moral ascendancy niya to say, yun naglalaro ito para sa Gilas Pilipinas, di ba? Nire-representa ang Pilipinas. Binibigyang karangalan ng bansa. And lumalaban, nire-representa ang Pilipinas in the international scene, no? Normal yung mga ganyang naturalization process in sports or if you are representing a particular country in whatever form, 'di ba? Binibigyan ng naturalization yan. Sabi ko nga, ang comment niya raw kasi, bakit hindi ka doon sa bansa mo? 'Di ba? Una, racist 'yon. Pangalawa, hindi mo nakakalimutan yung konsepto ng global citizen, 'di ba? Correct. Lahat naman tayo, 'di ba? Lahat tayo as global citizens, pwede rin naman tayo maging citizen ng ibang bansa. Case in point, 'di ba? Even yung mayor ng New York is actually naturalized. And
no one can say na just because he is naturalized, he is less of a New Yorker. Diba? In the same manner, maraming mga Pilipino at maraming mga foreigners na nagmamalasakit sa Pilipinas, sa baka mas Pilipino pa kaysa doon sa natural born. Gusto niya yatang naturalize yung parang Alice Guo style eh. Yung galing China na ginawang naturalized na. Baka yun yung gusto niya klaseng naturalization. Kasi naman, di ba, si Elizabeth Means bilang atleta, nagbibigay karangalan sa ating bansa, di ba, ayaw niya yan. Kasi dapat pogo. Dapat diba? pogo. Na iba ang ibinibigay sa bansa. So yes, ang standard po ng pagka-Pilipino, si Robin Padilla, pag probinsya tayo ng China. Okay? Tsaka mo naman nakakaya naman sa mga, alam mo naman mga Pilipino kung saan-saan na lumaki sa, dahil sa OFWs, ganyan. Hindi lang ba na parang ang pagiging Pilipino ay hindi lang nakasukat na ikaw ay nasa Pilipinas. There's an idea na global na ang Filipino. Dapat iniyayakap natin ang iba-ibang uri ng mga Pilipino na ikaw ay anak ng ay lumaki sa ibang bansa. Pilipino ka pa din. Sabi nga nung kaibigan natin si Patricia Evangelista, di ba? In her world champion Blonde public and Blue speaking. Eyes. Oo, it's called the Blonde and Blue Eyes. Di ba sabi niya, when I was little, nagsimula siya, I wanted to have to be blonde, blue eyes, and then wake up one Christmas morning with snowflakes outside of my window. Tapos pinag-usapan niya lahat yung mga kontribusyon ng mga Pilipino na umalis. And we have brain drain, we have the Filipino diaspora, and then a lot of the Filipinos most probably want to go abroad too, to take advantage of what they have there. Does that mean that they are less of a Filipino? No. Because what's important, like the hobbits of the Shire, is that you will come back and you will choose this as your home and you will always be of service to this nation. Diba? In fact, when you go out and you get enriched and you use that to make sure na magiging maayos ang Pilipinas, that is nationalism. Okay. Sige. Okay, sino pa kayo? Sinong Pilipino kaya ang susunod? Pilipino ba ang susunod sa ruleta natin? Go ruleta! Tingnan natin ang susunod. Oy! Oh. The good one, Senator JV. Senator J.V. Ejercito, ang ating lumabas sa ruleta. Siya ang chairperson ng ng Senate Ethics Committee na sabi niya recently, lumalabas sa usapin ng Senate Ethics Committee na baka walang rules na nagsasabing mali yung ginagawa ni Senator Bato de la Rosa na kumukubra ng sahod at gusto pang magstay sa Baguio maski hindi pumapasok. Ayan ba, pwede ba yan i-denaturalize ni Senator Robin Padilla? Si Senator Bato? Kasi Hindi niya gagawin yan. kumukuha ng sahod mula sa taong bayan pero hindi nagpapapasok. Yan po ba ay mabuting Pilipino? Mabuting mamamayan po ba yan, Senator Robin? Ha? Hindi, pero si Senator JV, syempre, inahamon natin yung Senate Ethics Committee. Again, hindi naman ito tungkol lamang doon sa kay Senator Bato na hindi lang nagpapapasok, no. Siya din ay kasama doon sa mga allegedly, no, inaakusahan din na co-perpetrator or mga kasabwat doon sa crimes against humanity. So, ang tingin ko kasi ay kailangan seryosohin ng Senado bilang institusyon, yung Senate Ethics Committee, si Senator JV, na ang nakataya dito ay reputasyon din ng buong institusyon ng Senate, no. Tama. Na ano yung kaya nilang gawin kapag yung mismong isa sa kanila, isang senador, no, ay may kinakaharap na kaso, no, sa International Criminal Court halimbawa, no, at gayon na din yung tanong ng taong bayan, di ba po, na gusto niyang nagre-request pa yan na ipatira yung kanyang pamilya sa Senate Mansion para maka-attend ng golf tournament kahit pa hindi natin alam kung nasa si Senator Bato ngayon. Siguro Wala na yan sa kakapal na bansa, mukha. eh. Ang kakapal na mukha, siguro kasing kapal ng listahan ng mga pinatay sa war on drugs, no? Ganyan kakapal yung mukha nitong si Bato de la Rosa. Sen JV, hindi lang po si Bato de la Rosa, ha? Meron po kaming sulat sa inyo about dito sa mga aksyon ni Rodante Marcoleta sa pag-perjury niya na ba may kinasos kami sa ombudsman, yung doon sa donations niya na nag-a-accept naman pala siya ng donations, so congressman siya ng milyong salapi. Graph po yan. Meron rin po kaming follow-up doon sa statement siya sa Kalayaan Group of Islands. Meron po kaming sulat sa inyo. No? So pwede po bang make sure na may accountability yung mga senador kasi kayo po ang chairperson ng House Committee on Ethics, 'di ba? Please show that you're indeed the good one. 'Di ba? Na hindi lang campaign slogan ng the good one, 'di ba? Na talagang pangangatawan. The good and the ethical one, Sen JV. Sen JV, umaasa po kami. Ang dami nating ipa-follow up next week. Oo. Sige, go ruleta!
Okay, from one senator to another, lumabas ngayon ang seal ng Senate of the Philippines. Yun, no? Oo, lately naglabas, no, overwhelmingly supported by the majority, na tatlo lang yata ang hindi bumoto, nag-express ang sense ang Senate tungkol dun sa nasasabing issue dun sa judicial Yung dapat daw may pagkakataon na bigyan ng Due process. remedy, Remedy. sa mga local courts, no? Yung mga masasadlak dito sa International Criminal Court na dapat hindi na mangyari yun nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat daw yung mga susunod, no, na magkakaroon ng arrest warrant ay makahabol sila sa local court. question. Sino daw yung mga nag-file niyang ano? Parang wala daw silang vested interest yata yung mga nag-file. Siyempre yung nag-file, sila din yung mismong mga may pending na pangalanan ng mga Si Bato. co-perpetrators eh. So ito ay final na resolution, no, pangunahin ni na Senator Bongo at Senator Bato din, 'di ba? Oh. Tatlo lang yung po yung nag-dissent dyan, ha? Si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Risa Hontiveros. Lahat po, halos lahat ay pumirma, at least an overwhelming majority. Tanong ko lang po, nakakainis eh. No? Ano po ba, dati po, kasama tayo sa ICC, sa Rome Statute. Ang nakalagay po sa Rome Statute, pagka sineserve ang arrest warrant, dapat dumaan sa local courts. Sino po bang nag-withdraw sa atin sa Rome Statute? Hindi po ba si Tatay Digong? Kaya po, ang nag-govern na ngayon ay yung ating own act, o sarili nating batas, yung Anti-Crimes Against Humanity Act. At ang nakalagay po doon, may option ang executive na surrender. At in fact, kaya nga po isusurrender yun sa international court para magkaroon ng due process. The due process will happen there, which is the trial. Hindi po ba? So, ibig sabihin, gano'n din po sa local courts natin, di ba? Kaya ka nga arestuhin para magkaroon ng trial. So, the due process is happening there. Pwede pa rin pa naman sila mag-file ng remedy doon, but you have to make sure na ma-enforce muna yung jurisdiction ng court. So, una, kaya nawala yung remedy na yan dahil winidraw ni Tatay Digong. Pangalawa, nakakagulat lang na ang sense of the Senate is inconsistent with the domestic law. Ang law, ang batas ay may option, ang hekutibo, ang executive to surrender to an international criminal court. At hindi lang inconsistent sa international law, no, at sa domestic laws din natin, no. The sense of the Senate, tingin ko, ay inconsistent sa kanilang obligasyon bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. Bakit naman po ang resolution parang tungkol po sa pagprotekta ng mga sarili niyong kasamahan at mga kasapi ng Senado? Pero wala pong resolusyon patungkol sa libu-libong pinatay nung gyera kontra droga na kahit katiting na due process ay hindi po nakatikim sa kahit anong korte sa loob ng ating bansa. At ngayon po, na sila ay dumudulog sa International Criminal Court para magkaroon ng kahit kakaunti man lang na due process, matikman man lang nila yung inyo pong pinaglalaban na due process, ngayon, ang inyo pong resolution ay kampihan ang mga pinapangalanang kasabwat sa krimen laban sa sangkatauhan. Mabigat, seryoso po itong kaso at dapat niyo pong tandaan, kayo po ay mga senador para sa ating bansa, hindi po para sa mga kapwa niyo senador. Tama. Okay. Yun na ba? Wala na ba yung roleta? Wala na rin tayong oras eh. Gusto ko pa eh. Go Roleta! Wala na. Go roleta! Ayaw na! Wala yung ruleta, Kulang sumuko na. pa eh. Okay. Hindi! Oh. May tatanong ako sa iyo eh. Ano? Diba? Oh. Kung ikaw senador ka, maganda ba yung resolution na ganon? Ha? Saan yan? Senate resolution di ba? Kasi mga senador yung mga gumawa ng resolution Kung ako senador? Oo. Sa 2020.